Hello? Hi, Papa Jack. Hi, magandang gabi. Magandang gabi po. You're calling from the Philippines? No po. Where are you calling From from Abode of Peace, Brunei. from? Kinakabahan ako. Brunei na lang. Apo. NEI ang Brunei, no? Yung dulo, no? NEI, yes po. Tama naman. Ilan taon ka na, ma'am? 33 po. 33. Anong pangalan mo? Shell. Ha? Shell. Paanong Shell? Yung gasolinahan o ano? CHEL. Michelle. Apo. Or Rochelle, gano'n, ano? Parang ganun po. Baka kasi nakikinig yung kapatid ko. Kasi Gumawa ka nickname, lapit pa sa pangalan mo yata. mahirap naman po hulaan. Hindi nyo nga po nahulaan. Okay. So, Rochelle. Joshelle. Pwede po. Michelle. Bahala na, okay na yan. Anyways, si Shell ay nasa Brunei since when? Actually po 2019 nandito na po ako. Then umuwi ako ng Pilipinas ng 2022. Then bumalik po ulit ng 2023 up to now. Okay. So, Brunei ka talaga? Opo. Diyan ka komportable, parang ganun. Opo. Okay. Alright. Bakit tayo magkausap ngayon? Actually, Papa Jack, kailangan ko lang, although alam ko naman kung anong sagot, no? Pero parang kailangan ko lang ma-real talk o kailangan ko lang po talaga ng sasabihin niyo pa po. Wala kasi akong makakausap dito na sobra. Although alam naman ng kapatid ko kung ano yung sitwasyon ko, pero hindi kasi na nila alam kung ano nang pinagdadaanan ko ulit ngayon. Parang ganun. Okay. Wait lang. Magpo 4 years ka na dyan, di ba? Opo. Nakauwi? 3. 2022. Umuwi pa ako sa Pilipinas noon. Then 2023 bumalik ako Okay. dito. 3 years. So, mula ng 2023 until today, hindi ka pa nakauwi? Nakauwi po. Nakauwi ako last year. Okay. Actually, last year ito nangyari. Okay. Yeah. Kinakabahan ako, Papa Jack. Parang lang po kasi siya, nagkaroon ako ng karelasyon 2019 nung nagsimula ako dito sa Brunei. So, naging kami hanggang nakauwi. Tapos last year umuwi po ako ng Philippines. Pero nalaman ko lahat ng incident 2023 po. Wait lang. Umuwi ka ng Pilipinas, nagkaroon ka ng karelasyon. Dito? Hindi po. Yung dito din po. Yung kasama ko dito, nakasama ko din po sa Pilipinas. Kami, isang tao lang po yun. Okay. Isang tao lang po to since 2019. Okay. Sabihin niyo na pong tanga, pero umabot po kami ng magpa 5 years. Doon ko lang nalaman na kasal pala siya. Ang alam ko po kasi is Anong year mo nalaman? Kasi 2019 kayo. Nga po. Kailan mo nalaman na kasal siya? 2024. Okay. So 5 years after mong... Opo. Okay. Kasi ang alam ko lang po is may anak siya. Tinanong ko naman po siya kung syempre may asawa siya or anak lang. Anak lang naman po. Sabi niya? Yun po yung sabi niya. Okay. Masakit po doon, yung alam ko pong anak niya is akala ko isa lang. Pero meron pa po pala siyang anak sa una. Then ang akala ko, dalawa. Ang akala ko pong asawa niya is yung nanay nung anak niya na alam ko. Pero hindi po pala yun.
Yung una po pala yun. Okay. Doon siya kasal. Gets nyo? Doon po siya kasal. Okay. Nagets ko naman, sobra ka naman. Okay. Doon po siya kasal. At sa Ilang first taon po, na yung syempre, anak niya sa na-shock ako. una? Doon kung saan siya nagpakasal? 12. 12 na po matanda na po yung mga teen na. Eh, 12 13. or 13. 13 yung teen eh. Ano ka ba? Pag 12, hindi Parang naman teen yun. Ano ka ba? 12, I mean 12 po or 13. Okay, okay. Tapos yung alam ko po na anak niya nung nagkakilala kami is nasa 3 years old pa lang po yun. Okay. So that makes the 9 na ngayon. No? Apo. Okay, okay. So yun po. Bali nung 2024, syempre ano po akong tolero. Hindi ko po alam kung although alam ko kung anong gagawin ko, no? Pero hindi ko kasi siya magawa. Tapos parang hindi ko alam. Afloat. Tapos nung umuwi po ako, parang nakapag-decide. Kasi umuwi siya January sa Philippines. Tapos ako po umuwi ako February. Hindi po kami nagsabay. Tapos February po umuwi ako. Parang bago mag-March po, nakipag-break na ako sa kanya sa text. Okay. I mean messenger. Yan po. Parang sinabi ko na sa kanya. Kasi, yan po, alam ko po kung ano yung stand ko. Although matagal na po silang wala nung wife, yung legal niyang asawa, matagal na po silang wala. Parang kinonsider niya na nawala na po sila. Pero, yan po, kasi babae po ako eh. Gusto ko pong ikasal. Okay. Yun yung masakit na part lang para sa akin. Pero mahal ko po yun, Papa Jam. Sobra. Tapos until now po. I have a question. Tell me about the day you found out. Ano po, parang after namin manood ng Transformer nun, Papa Jack, nahawakan ko yung phone. Tapos kausap niya yung mommy niya. Tapos parang they're talking about annulment. So nagtaka po ako. Tapos binitawan ko agad yung phone. Tapos nagiba na po yung timpla ko. Tapos nung pag-uwi, kasi hindi po kami hindi po kasi pwede sa company ko na mag-stay out. So hinatid niya po ako sa staff house ko. Tapos minessage ko po siya. Doon ako nagtanong if he's married. Tapos nung una ayaw niya pong sabihin, parang bakit mo tinatanong, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, gusto ko lang malaman. Gusto ko malaman yung totoo. Tapos sinabi niya po na yun nga, kasal daw po siya. So question ko yung sarili ko na shucks, magtagal lang ganito katagal. Tapos wala akong idea, parang wala akong clue. Kasi nung unang nag-grunt na ako, Papa Jack, pwede kasi siya sa company ko nung una na mag-stay out. So parang nag-live-in kami for almost 2.5 years. Hindi ko po talaga alam. As in, wala po akong idea. Hindi niya naman po pinaramdam. Clueless po ako. Alam ko lang may anak siya, nakakausap niya. Yun po. Wala po akong idea. As in, wala po talaga akong idea. Tapos nung sinabi niya po yun, nung tinanong ko siya, doon na po nagbago lahat. Yun, doon na po nagbago. Parang ako sa sarili ko. Parang ano niya po ako noon ay sinuyo niya ako kung ayusin daw, ganun po. Una pang sinabi niya sa akin is they're processing na the annulment, kung ano po yung mangyayari, ganun. Message po ako ng mother niya na hindi naman daw po nila intention na lokohin. Natatakot lang daw po sila na mawala ako. Parang ganun po yung nangyari. Pero syempre, gulo po ako noon eh. Wala po akong outlet kung kanino ko ikukwento. Ayokong sabihin sa mga kaibigan ko na kilala siya. Ayokong sabihin sa family ko kasi ayokong ma-judge din siya.
Yan po. Tapos nung umuwi po ako, yun nga, ng Philippines, nung 2025, sa message lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob. Although sinabi ko po sa kanya yun, sabi ko kasi, kung makauwi ako, kung makauwi tayo ng 2025, gusto ko kahit pa paano may progress para alam ko sa sarili ko na willing ka talaga, na you want to push through this. Willing saan? Willing po siyang, kasi gusto niya po daw na talagang mag-anal sila nung asawa niya. Kasi hiwalay na po sila sobrang tagal na. Kaya nagkaroon po siya ng karelasyon na iba, which is yun po yung nagkaroon siya ng anak na pangalawa. Okay. So yun, hindi ko na po masyadong inalam kung ano yung pinakakwento nun. Kasi masyado na pong magulo. Yun po. So, nung umuwi po ako ng 2025, doon ko lang po nalaman. I mean, doon ko lang sinabi sa kanya na ayoko na. Kasi... So parang 1 year pang, nung malaman mo, it took 1 year pa bago ka nagpaalam? Yes po. Okay. Kasi di ko alam, Papa Jackie, kasi siya lang meron ako dito sa Brunei. Kumbaga, pag stress ako sa work, pag sobrang stress sa work, siya yung outlet ko. Siya yung sasabihan ko ng mga bagay-bagay. Actually, nung sa 1 year ngayon, Papa Jack, nakita ko naman po yung effort. Nag-effort naman po siya. Pero yun lang. Yung gusto kong effort, yun yung hindi niya nagawa. Ano yung effort yun? I mean, yung sinasabi niya po na may process na, sinasabi ng mother niya na nagtatanong-tanong sila, naghahanap sila na kung paano gagawin, kung ano yung magandang gawin. Nagtanong sila sa lawyer. Ganun po. Pero hindi ko po alam, sinabi lang po ba nila yon para maging okay ako on that moment. Pero wala naman po talaga nangyari. Tapos dumating din po sa point na parang gusto nilang mangutang sa akin ng pera since kailangan ng malaking pera sa pag-process ng annulment or yung bagay na yun. Which is hindi ko naman po ginawa. Kasi alam ko rin naman po sa sarili ko na gusto ko yun, oo. Pero ayoko kasing gawin mo yun dahil andito lang ako sa harapan mo. I mean, andito ako. Tapos sa akin magagaling lahat. Kumbaga, gusto ko mag-effort ka. Lubos-lubusin mo na. Parang ganun po yung nasa isip ko na. Pero, yun po. Walang nangyari. As in, wala. Tapos nakabalik po ako ng Brunei. Kinakausap niya ako, sinusuyo niya ako. Simula po March, April, May, June, July, September. Ayun, October po naglaylon na siya. Hindi na niya ako mini-message, wala na po talaga. Hindi na din ako sinusuyo. So, totally zero. Tapos nung... That's what you wanted. Yes po, totoo po yun. You got what you want. Pero, yes, totoo po yun. Pero, ewan ko pa, Papa Jack, lately. Parang longing ako. Siguro kasi stress ako sa work. Or ang madaming nangyari. Tapos wala akong out. As in, sobrang wala. Okay. Yun po, parang na-miss ko siya. Tapos, tinanong ko siya, last week lang. Can we fix us? Tapos hina-like niya lang po. Tapos hindi na siya nag-message. Parang ikaw yung nag-PM na can we fix it? Yes po. Sinabi ko sa kanya yun. Ba't gusto mo ayusin? Kasi hindi ko alam pa ba siya hindi ko na alam kung ano yung nararamdaman ko. Parang hindi ko po alam. Ang daming what if, ang daming tanong. Hindi ko alam, Papa Jack Hindi ko alam. Gulong-gulo po talaga ako.
po alam. Yun po. Okay. Alam ko naman na masaya na siya. Paano mo alam? I mean, siguro dahil dun sa sinagot niya, dahil sa tinanong ko na yun. Then after nun, Papa Jack, Why do you assume na masaya siya? Baka pwedeng tanggap na lang niya na ayaw mo na. Because maybe he realized the degree of his misgivings. Alam niya kung anong kasalanan niya. At tinanggap na lang niya na ayaw mo na because nagawa niya. Let's not sugarcoat this. Of course, he lied to you. That's his fault. Alam mo ang tawag dyan? Deceit. That is called deceit. He deceived you into believing into something, but diba, that's otherwise not true or not accurate. actually, nung nangyari yun, Papa Jack, sinabi ko sa kanya, ano ba yung nagawa ko sa'yo? Para gawin mo sa akin to. Alam mo ko ano yung past ko. I have a question for you. Kung mula nung umpisa, sinabi niya sa'yo status niya, would you have loved him? At least alam ko po kung ano yung stand ko. You're not answering my question. Baka hindi po. Okay. Kasi alam ko po kung ano yung sitwasyon ko. At alam ko po kung ano yung gusto ko. At ayoko po may masira akong pamilya kahit nasabihin natin na hindi ako yung nauna. Hindi na yun ang premise ng time na yun kasi hiwalay na sila. Yun po. I have another question. Ano po? Halimbawa na-annul siya within the time span na nasabi niya sa'yo. 1 year na-annul siya. Do you think he will love you better? Or he'll be the same guy? Maybe yes. But it could be no. Actually, yun yung tanong ko. Will he physiologically and physically and emotionally and sexually love you better? Pag na-annul siya? No. So this is your... So, kaya ko tinatanong ito because I want to set the benchmark of where you put your morality compass now. So, this is a question of your morality. Tama, no? Opo. This is a question and this is an issue of your ideals. Your moralities as a person. Tama? Opo. Has nothing to do with how you love each other. Yes po. But why did you call me? Gusto ko na po ma-real talk sana. Kahit alam ko naman po yung sasabihin nyo. Paano mo alam sasabihin ko? I mean, alam ko kasi kung ano yung stand ko po. Alam ko po na hindi na ako kailangan continue. If ever. Are you sure that's what I'm going to tell you? Hindi ko po alam. Kasi hindi ko po alam talaga. Sigugulan po kasi talaga ako. What's your question?
ano po bang magiging advice ni Papa Jack? Hindi na po ako magtatanong kasi hindi rin naman na po siya nag-message eh. So hindi, wala na rin siyang balak na pag-usap sa akin. Maybe he's moved on. Before kita payuhan, I'll tell you a story. Okay po. I have a very close friend who is practically the same story as you have tonight. This happened sometime in September? I don't know, December 2023. Maybe around September, October, November, somewhere. Ang ganun. 2024 pala. I had the same conversation with a friend. Really close friend of mine. May kalibin na siya ngayon. He loves the girl so much. So much. But he did not tell the girl he was married. Mm-mm. The girl found out 5 years down the line. Nalaman ng girl na kasal siya. 5 years. Inaway siya, nakipag-iwalay sa kanya. Tinanggap niya. Kasi kasalanan niya eh. Ang pagkakaiba sa kwento mo, wala siyang tinagong anak. Apo. Yan yung mahirap patawarin sa kwento mo eh. Nung tinanong siya ng girl kung bakit niya nagawang magsinungaling, ang sinabi lang niya sa girl, and this guy told this to me, teary-eyed, sabi niya. Sabi ko, anong sabi mo sa kanya? Nung tinanong niya siya, ba't nagsinungaling ka? Sabi niya dun sa girl, I would tell you the same lies if I had to do it again. Huwag ka lang mawala sa akin. What he did was so wrong. It was so selfish. Correct. It was so self-serving. But he knew to himself he wouldn't be a better lover even if he will be annulled. He'll be the same guy. They're still together. He's not yet annulled. He's working on it. You know what the difference is? The difference is the girl did not give him ultimatum. The girl helped. Tumulong yung girl para ma-process yung annulment. I am not telling you Shell, Mm-mm. to forgive if you can't and to forget yung ginawa niyang katarantaduhan sa'yo. For all we know, baka tapos na talaga yung kwento niyong dalawa. But why am I telling you this? Do you know why? Bakit, Papa Jack? Because you were together for 6 years, tama? Apo. When it's time for you to move on, when you have moved on, and you look back to all those 6 years that you were together as your friend, I do not want you to reduce him
into just another ex who lied to you about being married. It was more than that. You were happy. You had dreams. You had aspirations. I'm not gonna tell you to go back to him. My only point tonight is at least you remember him better. And the days that you were together. None of us, not me, not anybody else, can teach you how to go about your morality. Kung hindi ka tanggap-tanggap sa'yo that he is married and he is confined into that four corners of a contract called marriage certificate, we cannot tell you you're wrong. None of us can tell you you're wrong. Call mo yan eh. On the other hand, he will not love you better. Even if he is annulled or otherwise. Alam mo yung usapin ng kasal sa Pilipinas, very convoluted talaga yan eh. It is not just an issue of willingness to be annulled. It is an issue of economics. Financial issue yan eh, more than anything else. Ang laking pera niyan. Oh. Maraming gusto magpa-annul pero pera talaga problema. Totoo po. So it wasn't just hindi niya ginawa. It was also an issue of baka hindi kaya. I'm telling you this not for all the lies that he told you for it to go away. What is wrong is wrong. Alam mo ang presyo ng annulment ngayon? Kalahating million po. No. Almost $1 million. I know. I'm going through it. Let him go. Let it go. He already stopped bugging you. Maybe he knows exactly yung kasalanan niya sa'yo. Maybe he knows exactly yung kasalanan niya sa'yo. Maybe he knows exactly what he did to you. So he stopped. Maybe he's moved on. Maybe he's looking after another girl na. Someone that maybe for the first time in his life, he can find courage to be honest. By the way, I told my friend, yung kinikwento ko sa'yo, na pagbabayaran niya buong buhay ang pagsinungaling niya na yun. But he said to me, I'll tell all the lies I can just to keep her. I'm just sharing. Kasi ganun din po yung sinabi niya sa akin. It wouldn't make it right. It's still wrong. Correct. Sinabi ko po yun sa kanya. Of course.
hindi maitatama ng isang pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Sakit lang po. I know. Sobra. I hope you find the courage to one of these days forgive all the circumstances that was able to hurt you and free yourself. Ulitin ko ha, Chel. The only reason why I'm telling you this because I do not want you to reduce all the memories na meron kayo into just him lying to you about it. It was more than that. Can I be honest? Sige po. Check mo rin yung puso mo kung talaga mahal mo siya. Or convenient lang siya sa'yo. Kasi sabi mo kanina, stress ka lately, that's why you miss him. Yeah. Hindi rin fair yun. Diba? Opo. Thank you, Papa Jack. You have any message for him? Meron po. Pwede po ba? Of course. Sa'yo. Thank you. Kasi naging masaya rin naman ako. Thank you so much sa lahat ng effort. Pinilit mong ikip ako. Ginawa mo naman lahat. Thank you so much. And sana, maging honest ka sa susunod. Masaya ako para sa'yo. You're not. At ipagpip. Don't lie. Don't lie. You're not happy for him. Don't say the things you don't mean. Let's do it again. Go ahead. Thank you. Masakit.
Sobra. Masakit kasi hanggang ngayon hinahanta ko. Kasi sobrang mahal kita. Pero salamat. Salamat sa lahat ng magagandang nangyari sa atin. Sa memories. Sobrang dami ko natutunan sa'yo. Hindi man agad. Pero pinapalaya ko na ang sarili ko. Salamat. Ilan po, Papa Joe? We may not understand, you may not understand why he kept things from you for all those years. He may not understand what kind of pain it did to you when you found out that he lied to you. After all, you are two different people. And the only thing that can mend this is that when you come to a common ground to understand things, why the other person did what he did, but no one can tell you how to conduct yourself in the bounds of your morality. If to you, this is unacceptable, none of us can tell you it's okay to go, just to go for it. Kasi morality mo yan eh. Our morality dictates what's acceptable and not acceptable to us. I just really hope that one day you get to forgive him for lying to you, for deceiving you for all the years, for not telling you may isa siyang anak. Other than the one na pinakilala niya sa'yo. But you know what? On the other hand, annulled or not, he will not love you better or less. He'll be the same guy. I hope you find your home soon again. Thank you po. I hope that you find another guy you are going to find and accept that sacrificing is so worth it because you love the guy. Because you did. For a year, tinanggap mo eh. Tama? Yes po. I wish him that he finds the next girl na kaya siyang tanggapin din for what he is. That he do not need or he does not need to lie pa.
Can I at least a little bit deviate from our conversation? Sige po. I have a feeling that you're going to cry over this for a very long time. Actually, nangyayari na po siya. A lot longer than this one. And I don't want to say this, but I'll say it anyway. I have a feeling that your story with him is not yet finished. Thank you very much, ma'am, for calling. Thank you po. Thank you so much po. I'm sorry, I have nothing concrete for you. Salamat po. You are free to message me again soon, so maybe you can update me. Sige po. Thank you po. Maraming salamat po.